Paano umabot sa impeachment proceeding si Vice President Sara Duterte? May 11, 2026, 256 na kongresista ang buboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, nagkaroon tayo ng isang opisyal na 2 beses na impeach. Narito po ang mga pangyayaring naging dahilan ng kanyang impeachment. Help me God. So help me God. Congratulations and all the best, Madam Vice President. Halos 2 buwan matapos manumpa si Sara Duterte bilang Vice President, sumulat siya sa Department of Budget and Management para humingi ng 403.46 million pesos na karagdagang pondo para sa kanyang opisina. 250 million pesos sa halagang yan ay confidential funds. Pero 125 million pesos confidential funds ang inirekomenda ng DBM na maaprubahan at ma-release sa OVP. June 29, 2023, inilabas ng Commission on Audit ang kanilang annual audit report sa Office of the Vice President para sa taong 2022. Sa notes ng financial statements na bahagi ng report, nakalagay na may 125 million pesos confidential funds na ginasta ang OVP noong 2022. Na-question ito ng Kamara dahil hindi ito kasama sa mga naaprobahang pondo ng OVP sa General Appropriations Act of 2022. September 25, 2023, sinabi ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ay nagasto sa loob lang ng 11 araw. Batay raw ito sa records ng COA. October 10, 2023, inanunsyo ng mga kongresista na tinanggal nila ang confidential funds sa 2024 budget ng 5 ahensya ng gobyerno. Kabilang dyan ang OVP, pati ang Department of Education na pinamumunuan pa noon ni VP Duterte. 500 million pesos ang hinihingi noong confidential funds ng OVP habang 150 million pesos naman ang sa DepEd. Pero inirealign o inilaan ito ng mga kongresista sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. June 19, 2024, inanunsyo ni VP Duterte ang kanyang pagbibitiw mula sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sabi noon ng Malacanang, hindi sinabi ni Duterte ang dahilan ng kanyang resignation. July 19, 2024, naging epektibo ang pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete at nagsimula ang transition ng kanyang kampo bilang oposisyon. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. August 27, 2024, humarap si VP Duterte sa budget deliberation ng House of Representatives pero hindi niya sinagot ang tanong ng mga mambabatas kung saan niya ginastos ang pondo ng OVP. Kabilang na ang confidential funds ng mga hawak niyang opisina noong 2022 at 2023. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. Kahit na yung past years ay pwede nating busisiin dito. Ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. September 18, 2024, nag-convene ang House Committee on Good Government and Public Accountability para talakay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano tungkol sa umunay maling paggamit ng pondo ng OVP. Marami ang nagulat sa pagdating ng Vice Presidente lalo't hindi siya dumalo sa budget hearing noong September 10. Bagamat nagpakita sa Kamara si VP Duterte, tumanggi siyang sumailalim sa oath. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons.
lahat po considered as resource person and witness. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Kinwestiyon niya kung lehitimo ang investigasyon ng mga mambabatas at muli rin niyang inakusahan ang mga kongresista ng pagpaplano ng impeachment. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Bukod sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022, na-flag din ng COA ang 375 million pesos na confidential funds ng ahensya noong 2023 dahil hindi raw ito justified, kulang ng supporting documents at na-disburse ng mga hindi otorisadong personnel. September 25, 2024, ibinunyag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary for Human Resources and Organizational Development at head ng procuring entity, na mula February hanggang September 2023, nakatanggap siya noon ng siyam na sobrang naglalaman ng 50,000 pesos mula umano kay VP Duterte. It's kind of harsh word to use, bribe. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Itinanggi ito noon ni VP Duterte at sinabing sinisiraan siya ni Mercado dahil nabuko umano itong nagsolicit ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice Presidente kahit hindi ito otorisado ng DepEd. Pinabulaan na naman ito ni Mercado. Bukod kay Mercado, sinasabing nakatanggap din ng mga sobrang may lamang pera si Resty Osias na nanunungkulan noon bilang DepEd Director 4 at si DepEd Chief Accountant Ruda Catalan. November 23, 2024, sa isang Zoom briefing, nagbitiw ng pagbabanta si VP Duterte. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ginawa ang virtual press conference na ito matapos ipag-utos ng House Committee on Good Government and Public Accountability na i-transfer sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez na na-cite in contempt dahil sa undue interference. Si Attorney Lopez kasi ang nakapirma sa sulat ng OVP sa COA kung saan hiniling nilang huwag tumalima ang COA sa sabina ng Kamara para sa pagsusumite ng audit reports kaugnay sa paggasto sa confidential funds ng OVP at DepEd. February 5, 2025, unang na-impeach si Vice President Sara Duterte matapos pumirma ang 215 na kongresista sa impeachment complaint na may 7 articles of impeachment. Pero hindi po natuloy ang paglilitis sa Senado matapos ibalik ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. July 25, 2025, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. April 22, 2026, sa pagdinig ng Kamara habang isinusulong ang ikalawang impeachment laban kay Duterte, naungkat sa pagdinig ng House Justice Committee ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte. Batay sa kanyang SALN mula 2007 hanggang 2024, ang total net worth ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Mans Carpio ay lumobo mula 2007 hanggang 2024. Pero mula 2019 hanggang 2024, wala silang idineklarang cash on hand o deposito. Paliwanag naman ang kampo ng Vice Presidente, walang nakadeklarang cash on hand si Duterte sa SALN dahil nakalagay ito sa others line item. Ipinakita rin ng Anti-Money Laundering Council ang bank transactions ni na Duterte at Carpio na may kabuang halagang 6.7 billion pesos. Classified daw ito na covered at suspicious. Giit naman ang kampo ni Duterte, ang 6.7 billion pesos ay kabuang halaga ng bank transactions at hindi ng aktwal na pera nila sa bangko.
Ang mga pagyayaring ito ang naging grounds o batayan ng una at ikalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kanyang kampo na kaya nila sagutin ang lahat ng akusasyon sa harap ng impeachment court. Ako si Sandra Aguinaldo para sa GMA News.